Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nanggigilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo itong sasabihin ko, ipagkakanulo ang anak ng tao, ngunit hindi nila ito naunawaan, sapagkat lingid ito sa kanila." Nangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa araw pong ito ay pinagdiriwang natin ang isang santo, si San Jeronimo. At ano ba ang kanyang naging gampanin sa simbahan? Siya po ay ang nagsalin po ng Biblia o ng banal na kasulatan mula sa Hebreo patungo sa salitang Latin. Na sa kanyang pagnanais na ang mabuting balita ni Kristo ay maabot ng lahat, lalong-lalo na ang mga tao na hindi nakakaintindi ng Hebreo, pero nagsasalita naman ng Latin. Maganda po sa ating buhay Kristiyano na maging baon natin sa araw na ito, sa inspirasyon po ni San Jeronimo, ang kanyang sinasabi na ignorance of the Scripture is ignorance of Christ. Pag hindi natin alam ang banal na kasulatan, paano natin makikilala si Jesus? Sa banal na kasulatan, doon nakasulat at ipinapahayag sa atin, sino si Jesus? Ano ang kanyang mga naging gawain? Ano ang kanyang mga aral at turo? Ano yung mga propesiya na nakapatungkol sa kanya? Kaya nga, nakarinig natin sa ating unang pagbasa, mula sa libro ni Propeta Zacarias, ang kanyang propesiya tungkol sa pagdating ng anak ng Diyos. Nababasa ito sa Biblia. Kaya maganda rin po sa ating paglago bilang Kristiyano, na kasama po ng ating buhay panalangin, kasama ng ating debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno, ay ang paglalaan ng oras para basahin ang Biblia. Kung kaya nating magbasa ng mga long posts sa Facebook o maging updated sa latest chismis sa Facebook, sana same energy din ang meron tayong mga Kristiyano pagdating sa Word of God. Diba? Kung kaya mong mag-scroll ng ilang oras, sana same energy din ang meron tayo bilang mga Kristiyano at nagmamahal kay Jesus sa pagbuklat o pagbabasa ng ating Biblia. Dahil nais nating makilala si Jesus Nazareno. Nais nating mas lumalim pa ang pagkakilala natin sa Kanya. Ang Biblia naman, kahit ulit-ulitin mong basahin, laging may bagong inspirasyon na dumarating.
Di ba? Minsan, parehong gospel ang narinig natin. Nung una mo narinig, iba yung naging inspirasyon sa iyo ng Espiritu Santo. Tapos narinig mo ulit yung parehong ebanghelyo, iba naman yung naging inspirasyon sa iyo ng Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo ang siyang gabay natin para makilala natin si Jesus. Kaya di ba sa ating ebanghelyo, nung nagpahayag si Jesus na siya itatakwil, hindi naintindihan ng mga alagad. Hindi nila alam kung anong sinasabi niya at nahiya rin silang magtanong sa kanya. Pero nang dumating ang Espiritu Santo sa buhay ng mga apostol, naintindihan na nila ang mga aral at turo at ang mga sinasabi ni Jesus. Kaya po ang gabay natin para makilala ng lubusan si Jesus ay ang Espiritu Santo. At doon po ang ugat at yun po ang pinaka-importante sa ating buhay debosyon sa poong Jesus Nazareno, ang makilala siya at ibigin siya. At paano natin makikilala si Jesus? Sa ating pagbabasa ng Biblia. Kaya lagi sinasabi ho ni San Jeronimo, the ignorance of the Scripture is ignorance of Christ. Simulan nating buklatin ang ating Biblia. Kung walang pambili ng Biblia, mag-ipon. Mura lang po ang Biblia. Mas mahal pa po yung binibili mo sa Starbucks kumpara sa isang Biblia. Mas mura pa ho ang Biblia kaysa sa kapeng pinipila mo. Kaya kung mahalaga si Jesus sa iyo, maglalaan ka ng oras para sa Kanya. Maglalaan ka ng oras para makilala siya. Doon ang pinakaugat ng ating debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ang Kanyang salita ang ating pinakikinggan. Ang Kanyang salita ang ating sinasabuhay. Amen.